Huwag kang lilingon eh. Hindi dapat lumabas si Marco ng gabing iyon. 2:00 ng madaling araw, walang katao-tao sa eskinita. Nasa tindahan lang siya para bumili ng sigarilyo nang mapansin niyang masyadong tahimik ang paligid. Walang aso, walang kuliglig, kahit ang hangin ay hindi gumagalaw. Papalabas na siya nang may mapansin sa dulo ng kalsada, isang nilalang na matangkad, payat, at baluktot ang katawan. Hindi niya makita ang mukha, pero ang anino nito ay hindi tugma sa hugis ng katawan. Para bang maraming paa. Naglakad siya palayo, pinilit na huwag tumingin. Yilunwe! 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 May sumusunod. Bumilis ang hakbang niya. Yilunwe! 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 Huminto siya. Huminto rin ito. Nilakasan niya ang loob at nilingon ang dulo ng kalsada. Wala na roon ang nilalang. Pero nang ibalik niya ang tingin sa harapan, nandyan na ito. Malapad ang bibig, punong-puno ng matutulis na ngipin. Walang mata, pero ramdam niyang kitang-kita siya nito. Tumakbo siya, halos madapa sa pagmamadali. Tumunog ang cellphone niya. Private number. Sinagot niya, habol ang hininga. Huwag kang tumigil. Boses niya. Pero mas mababa. Mas marami. Sa gilid ng mata niya, napansin niyang hindi lang iisa ang sumusunod sa kanya. Sa refleksyon ng isang bintana, doon niya nakita. Napapalibutan na siya.